ko si SPO for Moises Rosario Tacdol. Nung nasa serbisyo ako si Sergeant Tacdol with serial number 682529 Philippine Constabulary. Tapos Scout Ranger Corps. Scout, nag-take ako ng Scout Ranger sa First Division, class 54, 1983. Class 54, 1983. Bigyan mo kami ng background, Master. During, di ba, pumasok ka ng sundalo. Okay. So, paano ka pumasok? Okay. 1979, pumasok ako ng trainee sa Philippine Army. Naging third class ako, nag-training ako ng 6 months sa Camp Abat, Camp Tito Abat, Manawag, Pangasinan. Then, natapos kami ng training ng 6 months. Na-assign naman ako sa GHQ. Akala ko GHQ lang, sa Camp Aguinaldo. Yung pala, yung assignment namin na yon na GHQ is infantry pala. First Composite Infantry Battalion. Mga 3 days lang kami naghintay sa namin, sa RCP namin. May RCP kami kasi sa Camp Aguinaldo. Inerlip na kami, dinala na kami sa Cotabato. Then bumaba kami sinakay kami sa Villamor ng C-130. Tapos dinala kami sa Awang Airport na, doon kami bumaba. Pagbaba namin doon sa Awang Airport, doon naman ako nakarinig ng mga putok. Yung pala, may mga ranger doon. Ewan ko yung ranger yun na assign doon na nagtitraining sila. Pag walang operation, continuous yung nila, training nila. Naririnig ko na panahon yan, kasi nakabody namin yan, Lieutenant Munta, yung kalbo. Pero private ka na yan? That time is trainee pa kami. Training, oo. Pagdating namin sa Cotabato, sa Midsayap, training naman kami doon ng stroke. Kasi training kami doon ng stroke. Magki-training doon, mga ranger din. Mga ranger ng batalyon namin. Pagka-training mo yon, 3 months kami training. Umabot kami hanggang, natapos na kami, December. Dispatch na kami, by company na. Mga ilang kami magkakabats doon sa training. Dinala na kami sa bawat company, Alpha, Bravo. Napunta ako sa Alpha. Operation kaagad sa parting Pikit, North Cotabato. Lusot kami ng Pagalungan River yan. Marshes yan. Mga na yan, marshes na yan. Papunta ng Pagalungan River yan. Yan ang first encounter ko na. Doon na na-realize na totoo na, hindi na training. Nagaling na ako sa training from actual na talaga. Doon ko nakita yung gunner namin ng machine gun na sinandal na lang yung machine gun. Kasi encounter na kami doon. Balikan natin yan yung encounter na yan. So after no, nag-graduate ka na, paano ka naging Philippine Constabulary PC? Hindi pa. Hindi pa. So, i-forward natin yung magpasok mo lang ng service. So from Army to Police. Hindi, PC pa muna. So PC ka nun? Hindi, Army ako. Tapos na-regular ako, mayroon kaming, na-drafty kami. Namabot na kami ng drafty. 3 months lang ako sa drafty, na-regular na ako. Napunta ako sa PC, nakuha ko yung PC na branch of service. So, kuwan ka kasi constabulary ka natin? Constabulary na. Naging, from Army, trainee ng Army, to constabulary na, regular na ako. Tinatawag namin sa Philippine Constabulary, yung rank ko namin constable. Constable. Yung katapat ng private yan. Constable na. Pero halo-halo kami yan.
Apat na branch of service yan. Army, Navy, Air Force, PC. Apat kami yan. Oo. Nung nawala si Ah. PC, Nung nawala na yung PC, nag-merge na ng 1990 na, ina, na-activate na yung PNP. Na-absorb ako ngayon ng PNP. Kaya nawala na yung PC. Kabuuan na yon, yung nagsama na yung INP at saka yung PC, PNP na yon. tapos yung rank mo nabago na rin. Oo, nabago na. Nung na-absorb na ako, Sarento na ako noon. Kaya ang rank ko nung na-absorb ako is PO1. Is PO1. Kinonvert na lang. Oo, converted na is PO1. So parang kuhan, hanggang sa noon ka na nag-retire na sa police talaga. Oo, sa police na ako nag-retired. Ilang years ka master sa service bago ka Nag-retired ako, compulsory ako, kaya inabot ako ng 37 years ako sa serbisyo. after 7 years? Oo, including armed forces to PNP na. 1990 pa na dissolve si PC, kinonvert ito. Oo. Ano bang term nyo noon? Kwan na yun, lahat ng kwan na yung absorb ng tawag yan. Lahat ng lahat ng INP at saka PC, inisan na lang nila yon ng pangalan ng PNP, Philippine National Police na yun. 1990 yun. 1990. Pero nung nasa PC ka pa, master, ano yung unit mo? First Composite CIB. Oo, yun ang... Ano yung unit na yan? Yun yung nag-iisang infantry ng GHQ. Kaya halo-halo kami dyan. Andyan din yung mga army. Andyan yung lahat, pati Marines na may nandyan na sa amin. Kasama na kami sa operation. Pero isa lang yung operation namin. So buong Pilipinas yun? Buong Pilipinas yun. Isa lang kami. Isa lang unit ng GHQ na infantry. Yun yung CIB. Composite. First Composite Infantry Battalion. Under Colonel Rene Cardonis that time. Noong nag-report na kami. Yun yung nabutan ko na. Oo, inabutan. Ikwento mo naman sa yung lahat na nagiging gera mo na hindi mo makalimutan nung nasa CIB ka. Ang gira na hindi ko makalimutan sa CIB, yung first encounter ko ng 1979, Yung training December. Training pa ako. Balikan natin. Kasi yung sa batalyon namin yan, tuloy-tuloy ang operation yan. Nung nag-report na kami sa yung unit ko na, yung Alpha, under First CIB, Alpha Company, First CIB, ganun. Operation na kami sa parting Pikit. Pikit, North Cotabato. 1979. 1979 yan. December. Ano yung kalaban nyo nun? Gaano ka Eminilip pa nung panahon. Noong panahon na yan, gaano sila ka-gulo, gaano ka-gulo yung panahon? Talagang ang Eminilip nung panahon is talagang lumalaban talaga. Kahit ilan lang sila, talagang lalaban. Pero yung na-encounter namin yan, mga almost mga 25 siguro yung first encounter ko. Tapos yung kasi March na yan, na-encounter kami mga bandang alas 3 na yan, hapon. Okay, balik, ano natin, i-detalyin natin, mula sa kuhan. Diba tuloy-tuloy yung operation ng batalyon nyo, nandun na kayo sa North Cotabato. So, nag-LD kayo sa kailan? Ano na? Nag-LD kayo. Nag-end. Nag-LD. Anong LD? Nag-start na naglakad, papunta Oo. From Mitsayap, Cotabato, doon kami naka-base. December, nag-6 kami from Pikit, town proper ng Pikit. Di pagbaba namin sa Pikit, naglakad na kami ng nakarapa. East, ganun, papuntang ako na yun. Yung pag na, South Cotabato na yun, yung liftin na yun. Lakad na kami, operation na yun. That time, trainee pa ako noon.
Dala-dala ko yung kaldero. Nung panahon namin, hindi pa high-tech noon. Mga kaldero pala talaga. Uling-uling yung kaldero. Bit-bit mo yun. Di nung madalit sabi, yung, sunod lang ako sa platon ng na lead na platon. Lead platon kasi nung panahon. Pag lead platon na yan, tapos sa first platon, second platon kami noon, dala-dala kong kaldero yun. Lakad kami niyan. Umaya, pumutok na yung first platon. Pukpukan na. Ito na pala, sabi ko. Kasi from 6 months na training ng third class, then 3 months na training sa CIB, yung stroke namin, palaban na kami. Akala ko po mga training pa. Yuko-yuko na yung pala, talagang drop ka talaga dahil kita mo na yung yung mga bala. Yung sagingan, kita mo yung saging, natutumba eh. Sumigaw yung pusa dyan namin, "Taktol, dapa!" Tutuda pala to, di, dapa ako, gapang ako sa puno ng nyog, kasi puno ng nyog yan eh. Nawala sa akin yung kaldero ngayon. Hindi ko bit-bit yung kaldero, nawala. Tubigan yon. Pagka hapon na, hold line na kami kasi gabi na eh. Hindi na kami, inabutan na kami ng gabi. Matakip silip na. From 3 to, matagal na, pupukan yan. Kasi pag lumakad kami sa nung panahon, yung batalyon namin, kung tawagin nila sa amin, moving armory kami talaga. Dala namin lahat, dami. May bit-bit pa kaming ammo box na reserve na bala. Dala pa kami. Tapos yung machine gun namin, bawat isa mayroong 150 length na bala. Kaya tapos may tube pa kami. Yung machine gun. May sariling tube pa yun. Pinapalitan mo yun pag nagbabaga na yun. Ganon katindi yung batalyon namin noon. May tube kami. Tapos meron kaming daladalang yung headquarters namin, may daladalang yan. 3 tube, yung 81mm yan. Mortar. Mortar yan. Mamount na yun, pumuputok yun. Kaya hindi ka matatakot, tapos mayroon kami pang hila-hilang 105 na 3. Anong hila-hila? Hila-hila ng 6x. Naka-mount na yan bago ka mag-move yun. Kaya pag request ng company commander yan, nandyan na kagad yung fire support namin. Kaya hindi kami masyadong madikitan ng kalaban ng panahon. So parang tinatawag sa inyo is moving armory? Moving armory kami kung tawagin eh. Dahil ang daming bala eh, daming Oo, mayroon pa kami yung pag may bibigay pa sa'yo yung bala ng 60mm, yung mortar. Mayroon pa doon. Oo, may mortar platong kami noon. So dala-dala niyo yun pabulong? No? Dala-dala namin yun. So tuloy natin yan. Ano nangyari doon nung magulo na kahapon na? Hapon na yon, ito na ngayon ang problema. Hold the line na kami doon eh. Hindi na kami makapag-move dahil gabi na. Bakit ano ba yung situation niyo? Position sa kalaban at saka sa inyo? Pataas na yun. Medyo na yun, yung mga maraming puno ng nyog. Tapos doon sa unahan nun, yun yung Pagalungan River, yun ang nila. Yun ang takbuhan nila. Babangka na yun. Ng mga speedboat yun. Babangka na yun. Sa amin, hindi ka dahil makapag-move dahil gabi na pati. Di stipot na kami doon. Ito ang problema ngayon. Magluluto na kami, nawala sa akin yung kaldero. Nawala sa akin yung kaldero. Sabi ng pusarya namin eh. "Taktol, saan yung kaldero?" Sabi ng pusarya namin. "Sir, nawala," sabi ko. Ang sagot ng pusarya namin, "Putang ina, Taktol, mawala ka na lang, wag lang yung kaldero," sabi sa mahalaga ang kaldero sa amin nung panahon. Ngayon, yung training, yung upper class namin, hindi kami tinuruan kung paano pagdala ng kaldero. Tuturuan ka pa lang yun. Tatali mo yung jungle pa, kahit magulong-gulong ka, kasama mo yung kaldero. Tatali yun sa jungle pack mo. Ganun yun. Kaya nagkasarapan naman yun, pag may kaldero ka noon, pag sabi nilang pain your luck, pag nagpahinga ka, bug,
may sandalan ka. Yung kaldero nakasandal sa likod. Pero kailangan mo lang ba sa sako yung kaldero mo? Nakalagay lang sa sako, sir? Yung kaldero, hindi na bit-bit na yon, nakatali na. Nung Yung nawala na kaldero. bit-bit ko pa noon. First time operation ko pa lang yun kasi. First operation ko pa lang yun. Tapos encounter agad. First encounter pa. Yan ang hindi ko makalimutan sa lahat na sabi ko, mahalagang kaldero, mawala ako, wag lang yung kaldero. Pero walang mawala sa inyo. Wala. Sa nauna yung kuha namin yung first platoon namin kasi yung first platoon namin may mga ranger din doon kasi pag yung batalyon namin ang naglilid diyan is puro ranger yan, karamihan yan. Naglilid yan. Kundi special forces, ranger ganyan papalitan yan. Doon ako na first na encounter. Upload na lang kayo doon. All the line na doon hanggang continuous yung yung 105 namin. Pag nag-request na yung namin, yung company commander namin, para hindi kami madikitan, tuloy na yung bomba na yun. Pero ang kalaban, matapang yung tayo. Matapang ang minilip. Panahon, sisigawan ka ng huwa, talagang kala mo, libo-libo sila. Pero, Sisigaw. Anong sa ano? Sisigaw. sisigaw sila ng huwa. Huwa, gaganon ka. Habang nagpuputok. Nadami. Pero marami sila. Pero may mga wounded din sila dahil kita mo yung tubig, may mga pula na talaga ng dugo. Ikaw ba naman dalawang masinggan namin sa harapan na nun? Kasi pag may encounter, mga grupo sila, sandaan siguro yan, o 50. Sila karami na mga kalaban nun. Mga 25 sila, pero yung na-encounter namin, 25, pero yung main body na siguro banda ron, marami. Marami doon. Kasi, ayan talaga yung operational area ng panahon ng kahit anong batalyon dyan. No? Talagang, kasi mahirap dyan dahil marsh yan. Yung tubigan yan. Yung uniform na yan, Master, noon mo pa yan ginamit? Anong klase? Ito, ginamit ko ito nung... itong uniforme namin nung nag-take na ako ng SR. Ito yung uniforme namin nung nag-graduate na kami. So talagang tinago ko talaga? Tinago ko to talaga. Kaya nga nung ni-record ni Sir, Colonel Iclarin na lahat ng mga mag-atin ng panahon na naka-uniforme no, nakita, naiiba ako kasi buhay pa. Ilang years na kaya yan? 1983, kamo na. Yan ang taon na ngayon. 40 years. So, ano pa yung Master? Isa sa mga matinding gera mo? Next na gera ko yung... Marami akong encounter, pero ang masunod na yon yung MPE na. 1985 operation kami sa Zamboanga del Norte, sakop ng Imelda. Imelda yan. Travel kami yan ng 6-by. Binaba kami ng Imelda, Zamboanga del Norte. Then, lakad na yan. Pero, impo yan, style Vietnam na yan, ang doon. Marami silang tinatanim na mga bala ng mga balatik, tawag nila, ganon. Ay nakahukay, ganon, na mga bobby traps, ganon. Mga bobby traps na. Ranger na ako noon. Ranger na ako noon. Ranger na ako noon. Laging siyempre, Ranger Lead Scout. laging lead scout. Nag-move kami yan ng gabi. Tindi. Ang mahirap diyan kasi pag gabi, wala pa kaming gamit noon yung mga hindi pa high-tech no, wala mga night goggle noon, wala pa. Ang ginagamit namin noon, alam mo yung luminous yung pag madilim yung mga kahoy may mga nagre-reflect. Yun ang nilalagay namin sa jungle pack sa kasama namin kasunod. Yun ang titignan mo. Gumagalaw. Yun ang kasunod. Pero hindi kami masyadong mabilis magnakad kasi gabi, night movement talaga. Kasama ko naman doon, isa ranger din.
Sergeant Habon. Lagi kaming magkabady yan. Hindi kami pwede magkalayo, lalo pag gabi, yung kwan, di, lakad na kami yan. Punta ng taas na yan. Hanggang, kwan, nagpahinga kami, upo lang. Upo lang sa puno. Kanya-kanyang tapping distance na yan. Naka-idlip na kami. Di natulog kami doon. Tapos umaga, move na kami. Move na kami. So, doon mo makikita na yung ridge line pala, yung gilid na yan, maraming nakaabang na, yung bobby traps, nakaganon. Oo, mga, kung tawagin sa, suyak, nakaganon, na may tusok-tusok. Pag nalaglag ka doon, malilit yung ka doon. So, tapos meron pa yung tawag nila yung balatik. Ito yung pinaka-primer, palo. Papalo yung ganun. Tatawa nga sa puno, gano'n. Gumaganon pa. Pero yung kwan na yun, yung bala nun, is nang tawagin nila sa bagakay, tawagin nila. Bagakay. Oo, bagakay. Kawayan. Pasok talaga. Kaya kung tao yun, didiri-diretso. So, kaya pag anong lead scout ako, kinabit ko yung yung jungle knife ko. May jungle knife ako. May dagger ako. Hanggang ngayon, buhay pa. Nasa akin yung dagger na yun. Kabit ko yun. Pag nakita ko na kung saan yung primer niya, pipitikin ko yun. Papaluin na naman yun. Sabi ko, cover muna kayo, cover sa likod. Pag pitik mo ganyan, papalo yun, yung primer, papalo yung kanya, yung pinaka hammer niya, papaloy niya yun, tapos yung shoot po to, kahit yung yung puno ng kahoy, talagang pasok siya. Mga ganun siya. Di tuloy yun, operation namin. Nagkuhan na kami, hapon na. Magkakaroon kami ng harboring noon sa taas. Nasa paanan pa lang kami ng Hill 1007, nasa paanan pa lang kami. Hill 1007. Nandito kami, medyo mapatag naman. Nandito pa, pataas pa yan mga na yan. Mga 3 na naman, mga 3 yan. Patrol na kami. I-clear namin yung harboring area namin. Para paggabi, medyo makadikit sila. Pagka umaga na, clear namin yun. Ako nang lead scout na naman. Under Lieutenant Garcia that time. Ako ang lead scout. Itong ridge line, hindi ko kinuha yung ridge line, yung pinakataas ng ridge line. Tinabihan ko lang siya. Kasi ito, may ridge line na naman dyan pag ganyan May kubo sa taas. Umuusok. Hinult ko yung yung composite na kami doon, halo-halo na kami. Nag-share na ng bawat platoon. Napunta ako ngayon sa second platoon ako noon na ako ngayon ng lead scout. Di hinult ko under Lieutenant Garcia, kasama siya. Di tinawag ko, kita ko yung umuusok. Kala ko pags lang, kasi mapags na. Ano yun? Umaga? Hapon na, mga 3 PM na, pahapon na yun. Alam mo naman sa bundok, mapagi, malamig, pagi. Di hinult ko, tapos dahan-dahan ako, dahan-dahan. Sige, continuous. Lapit na. Siguro, lang. Hindi ako magkamali, mga 15 meters mo lang. Oh. Pero wala ka pang nakita? Hindi, nakita ko na. Di-hold ko. Yung 15 meters na, nag-hold na ako doon. Nag-upi kayo? Oo, hinihintay ko na doon. Nagluluto sila. Walang baril? Mayroon ba rin? Yung PE na. Yun ang pinaka-outpost nila. Kasi ito yung ridge line na pag ganyan, dito bangin, mataas pa yan. Ito, kasi wala pa kami sa wala pa kami sa taas noon. Dito pa lang, kita na, parang outpost nila. Kita na, pag tayo ng gaganon, kaisling pa yung garan ng
kalaban. Di skirmishers na. Nawag ko si Lieutenant Garcia, skirmishers kami. Dikit ganyan. Fixed target. Ako unang pumutok. Bang! Bulagtan na yung yung nakatayo, may garad. Yun na, pukpukan na. Kuha namin yun. Irarasap ko ngayon yung nakuha namin yung 5 na. Iniwan ko na doon, sila na iwan doon. Irarasap ko sa itaas kasi mataas doon sa high ground pa doon eh. Ang problema, nung mag-security ako sa taas, may sumunod din kasama ko, shoot ako sa butas. Yung butas na yon, andun yung mga tinanim nilang mga suyak. Shoot ako. Kaya ito pa ako na ito. Ayan. Ayan ang kalapad nun ito. Dalawa kasi itong buto natin yan eh. Yung isa, natamaan yan, nabutas yan eh. Yung isa. Pag kung na doon, nirecover na nila yung 5 doon, nakakuha kami ng baril na doon. Pero walang nakakalam na nasuya ka. Sumigaw na ako. Aray! Sabi, ano yan? Buti yung baril ko pa, ganun ko pa. Yung armalite ko. Kung hindi ko na sandal ganon, pati katawan ko, pasok yung mga suyak na yun. Maluwang eh. Gumanon nga yung kumbat ko, gumanon eh. Yung paa ko yun, kaya tusok ganon. Sabi ko, lumapit sila, yung kasama ko. Sabi ko, dyan na lang kayo, sabi ko. Tinalikuran ko na yung butas. Huwag punta sila kasi di mo makita talaga. Nilagyan nila ng mga damo. Ridge line na yun, patas na naman yun. Doon sa itaas, di namin na nakuha na yun. Ibang kumpanya na kasi hindi na kami umakyat doon. Kinumagaan sila, ibang kumpanya naman. Dito na kami lang sa baba na. Kasi wounded na ako. Nung na-wounded na ako na yun, malapit na yung harboring area namin, magagabi na, dinala ako inibak ako doon sa harboring area namin. Doon ako natulog ng isang gabi. Hindi ako pwedeng kunin ng chopper doon dahil nandun na yung mga kalaban eh. Meron kaming command group na mga siguro pag air distance ganyan, mga lang siguro, mga 3 kilometers. Pag ginano mo, pag air distance. Pero pag baba, talagang up there, times 2 mo na yon. Ito malita ko, kayang-kaya ko ng mga kabats ko eh. 1 month carry lang ako, kandala-dala. Sabi ko, nung kinamagaan, dinala ako doon, sa command group namin, doon yung hilipad na namin, doon bababa yung chopper, landing zone namin, dinala ko, kinamagaan. Pero makirot na. Makirot na ang paa ko kasi wala man kaming dalang wala kaming pin reliever man lang o Basics. Nandun sa baba, doon sa command group namin. Pagdala ko sa command group, doon na, nilinisan ng betadine, linis ang sugat, pag wala kang bumuka na, parang yung langgonisa na niluto, bumuka ng ganon. Ang mahirap pa doon, nung nandun ako sa helipad na yon, walang chopper. Walang available na chopper. So natulog pa ako doon ng halos 2 days pa. 2 nights. Pang 2 nights, gabi na. Pang 2 nights. Ayun na, doon ako nakuha. Dumating yung Sikorsky. Yung Sikorsky na yan, galing pa sa Hulusulo. From Imelda, Zamboanga del Norte, lumipad pa pupuntang para pick upin ako doon sa Imelda, Zamboanga del Norte. Ang layo, oo. Kaya nung sabi ng piloto,
Sarito, kaya mo bang kwan yung taas daw, yung taas ng lipad namin? Kaya sir, kahit ano, basta makarating lang sa ospital. Dala ko ng kwan, gagaling mga piloto rin. Ay, Sikorsky, yung kwan, yung mga bagong Sikorsky pa nung uso, ay inisyo. Galing, lipad kami. Dala ko ngayon sa Sindangan Hospital. Doon ako dinala. Tapos pagdating sa Sindangan, ewan ko kung marunong o hindi. Palibasik, bagong graduate ako ng, ng IDMAN. Nakasama ko sa balikatan ng panahon 1985. Ng doktor, itatahi niya. Sabi ko, Dok, huwag nang itahi yan. Kasi pag tinahi mo yan, pwede mong kanya itahi, doktor yan. Injection na mo ng anesthesia para hindi ko maramdaman. Alisin mo yung gangrena eh. Kasi 3 days na eh. Parang mabaho na siguro. Oo, hindi naman mabaho kundi bumuka na kasi gawa ng nung pala naundid pa ako, hindi pa lang makuha. Nung unang pagkasugat ko doon sa taas, maambo-ambo na pagi na kwan. Sabi ko, sino bang mayroong kwan dyan na may sigarilyo dyan? Binigay sa akin yung kaha. Yung silupin ng ng kaha ng sigarilyo, kinuha ko yung silupin, yun ang itinapal ko dito sa sugat ko. Tapos nung panahon, nung uso na yung tubaw, yung panyo ng kwan, yun ang itinali ko noon. Para hindi kahit umulan, hindi mabasa. Yun ang iniiwasan ko noon. At saka, ang iniiwasan ko yun, may hemorrhage ka, maubusan ka ng dugo doon sa taas. Ikaw lang din talaga. Ako lang nagkukuha, kasi malakas ang loob ko dahil alam ko naman yung kuha ng IDMAN. Kasi bagong graduate nga ako nung balikatan ng 1985. So, dapat din Master, may dala din talaga kayo medical kit. May medical kit din kami, pero halos sa ubos-ubos na yun dahil ang dinadala naman yun, karami ng yung IDMAN namin, yung tawag na yung halason, yung pangkuan sa tubig. Yun naman karami lang naman na kuan para sa tubig. Pero nung Master, nung na-execute niyo yung kuan, ilan yung recover niyo doon? O body count? Body count namin doon, di ma? Hindi naka-react yun. Hindi na nakareact kasi dikit na yun eh. Baga pagputok yun sa Sa target yun. Kuha namin yun. surprise na Oo. Meron akong kuan. Ang problema doon, na wala ka mang lang kuan noon, panahon, mahirap pang award noon. Alam mo ang award sa akin, ang pinakamasakit yung award ko doon, yung wounded medal eh. Yung soya. Oo. Yan ang kuan, yung binigay lang sa akin noon. Yan ang mga encounter ko sa armed forces noon, sa 1st Composite. November yan. November.